Mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi nga sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Kung kahapon umamin sa Senado si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa kanyang pagkakasino, sa pagdinig ng Kamara ngayong araw, inamin niyang alam niyang bawal ang kanyang ginagawa. Pinagbabawal po lahat ang public official na pumasok sa kasino. Yes, Your Honor. So aware po kayo dito. Yes, Your Honor. Si Alcantara ang district engineer na iniuugnay sa ilang maanumalyang flood control project sa Bulacan. Tanong kay Alcantara, paano niya nalusutan ang pagbabawal na ito? Paano po yun? Paano po kayo kilala doon bilang isang Engineer Alcantara ng DPWH? Hindi po, Your Honor. Paano po kayo na pumapasok? Ano po pagkakakilala sa inyo doon? May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng alias? Yes, Your Honor. Kahapon lumabas sa pagtatanong sa Senado na bukod kay Alcantara, kasama rin niya sa pagkakasino ang mga dati niyang kasamahan sa Bulacan 1st Engineering District na si Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, kasama ni Alcantara sa pagkakasino ang dalawa. Ang alias daw ni Alcantara sa kasino ay Joseph Villegas, habang Marvin de Guzman si Hernandez at PJ Asuncion si Mendoza. Sa hiwalay na briefing sa Kamara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, tinalakay din ang pagsusugal-an nila ng ilang government employee at mga halal na opisyal. Katunayan, umabot daw sa 180 million pesos ang mga panalo ng iba't ibang naglaro sa kasino na hindi ibinigay dahil natuklasang taong gobyerno sila. May isa pang konsehal na nanalo ng 14 million pesos. Para makuha yan, alam niyo ang ginawa niya, nag-resign siya. pero hiningan muna nila ito ng certification mula sa DILG Secretary na talagang nagbitiw na. Halatang halata po that nag-resign siya doon, nanalo na siya. So, hiningi ko na ba sa kanya susunod kailangan certified by the DILG Secretary. Hindi na po siya bumalik. Sa ilalim ng Administrative Code of 1987, hindi maaaring magsugal ang mga kawani ng gobyerno. Sa Memorandum Circular No. 6, Series of 2016 ng Office of the President, ipinagbawal din ng government officials and employees na pumasok sa mga kasino. Aminado ang PAGCOR na sa dami ng kawani ng gobyerno, mahirap ma-monitor lahat ang mga naglalaro sa kasino, kaya raw nagpapatupad sila ng second screening sa mga nananalo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Patay ang 6 na taong gulang na babae matapos siyang aksidenteng mabaril ng kanyang ama sa Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nakikipag-inuman noon ng suspect sa mga kaibigan. Ang kwento raw ng suspect sa mga pulis, pinaglaruan niya ang baril pero pumutok ito at natamaan ng bala ang kaliwang pisngi ng biktima. Isinugod pa sa ospital ang bata pero binawian din siya ng buhay. Hinahanap pa ng pulisya ang baril ng suspect na hindi umano lisensyado. Kinwestiyon po sa pagdinig ng komite sa Kamara kung paano nabigyan ng contractor's license ang kumpanya ni Sara Diskaya, gayong inamin niya mismo na minsan nagsasabay-sabay mag-bid sa parehong mga proyekto ang siyam na kumpanyang hawak niya. Ang na-relieve na DPWH engineer naman umaming hindi niya personal na na-inspeksyon ang ilang flood control projects na idineklarang tapos at bayad na. Saksi si JP Soriano. I'm getting very angry. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Completed na raw base sa report ng DPWH ang flood control project sa Baliwag, Bulacan na ginastusan na mahigit 55 million pesos. Pero nang inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Agosto, wala siyang kahit anong nasilayan. Isa lang yan sa mga proyekto sa Bulacan na tinalakay sa pagsisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ang problema kasi, nabayaran ng mga kontraktor kahit hindi umano ininspeksyon ang mga proyekto. Pag-amin ng na-relieve na opisyal ng DPWH na nakapirma sa mga kontrata, may pagkukulang siya sa nangyari. Paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir.
that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. O dapat talaga kasuhan ka. Sabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bago siya magbitiw sa pwesto, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon. There are two projects that we have noted that these are ghost projects. So yung dagan pa yon. Baka Yung ghost. tingnan natin kung ano yung maibigay dun sa validation team natin. Nanindigan si Bonoan na wala siyang kinalaman sa katiwalian. 5 kontraktor ang ipapasumpina dahil sa pang-iisnab sa investigasyon ng Infracom. Nagkainitan naman sa pagdinig ng magmosyon si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina ako Bicol Representative Erizalde Co, dating chairperson ng House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe, dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Tutol dito sa Iloilo Representative Janet Garin, habang suportado ito ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Yeah, just to, on the I record. have the floor. On the record. Sa huli, dinifer ni Erice ang kanyang motion para mabura ang dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyong sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Inusisa rin sa pagdinig ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na si Attorney Herbert Matienzo. Papaimbestigahan ka namin, attorney, kasi ang ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, i-request natin na i-lifestyle check itong si attorney dahil ang balita rito, ito yung pasimuno na nagbebenta ng ng mga registration sa pickup. Ako po ay nakatira lamang po sa Kupang Muntinlupa po. Sa pagdinig, natanong din ang opisyal ng PCAB kung paano nabigyan ng contractor's license ang mga kumpanya ni Sara Diskaya. Gayong inamin mismo ni Diskaya sa pagdinig ng Senado na ang 9 na construction firms niya ay minsan nang nagsabay-sabay magbid sa ilang flood control projects ng DPWH. Noong pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the PCAB do its job and at least call their attention? Kaya po nang nasabi ko po, Your Honor, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon dahil kahapon lang po hayagang nabanggit po na sila po talaga ang beneficial owner po nung siyam na nabanggit pong construction company. Parang mahirap mapaniwalaan yun kasi same-same yung mga pangalan ng mga companies nila. Dahil sa pag-amin ni Diskaya, sabi ng PCAB, we plan to institute an action po against the 9 companies po which Miss Sara Diskaya mentioned yesterday po na they sometimes all of them po join in the same bidding po, notwithstanding the fact that she also mentioned that they are the beneficial owners. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang kaibigan ni Senador Chis Escudero at nag-donate umano ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022. Last 2 cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon?
2022, Your Honor. Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes po. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Pero paglilinaw ni Lubiano, Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. nauna nang sinabi ni Escudero na wala siyang kinalaman sa pagtukoy ng anumang proyekto sa gobyerno. Ang pagdawit sa kanya sa isyu ng flood control, bahagian niya ng demolition job laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nauwi sa rambol ang isang liga sa Cagayan de Oro City at sa Bacolod City naman pinagtulungang gulpihin ang 17 anyos na binatilong may autism spectrum disorder. Saksi si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Kinuyog at pinagtulungang gulpihin ng ilang kabataan ang binatilyong yan sa Bacolod City. Hindi pa nakontento, hinampas ng tubo ang biktima na napag-alaman na nasa autism spectrum. Gida mo di sa lagob sa itsura, rin may tindak, puga, lampo sa ulo, lampo sa motor ang yaulo, tapos sobra 30 kasumbag siguro. Ayon sa biktima, tinukso siya ng grupo bago mangyari ang pambubugbog. So ako na pagmenilan nila daan, buang daan, tubo man, sumbag, likod. Budamon sila, apat na kabilog sila. Ayaw man ligan sila tulo ko. Sabi ng mga residente, madalas binubuli sa lugar ang binata dahil sa kanyang kondisyon. Kung abigyan ni namon, kung nabungguan siya. Gali iya sin kulata, sa gali iya uli lang namon na bala ng kulata. Basta daw magkakapiko na siya, basta balo mo siya ng law ay bala nga mga istorya. Mga daw hikayan sa bala. Nang amo na siya kapangakig na. Matapos magreklamo ang pamilya ng binatilyo sa barangay at pulisya, natukoy na ang apat na nambugbog sa biktima. 2 sa kanila ay menor de edad. Sinubukan din namin sila na makuhanan ng pahayag, pero tumanggi sila. So we tried our best, hindi na maglangat sa korte. So nag-offer man ng respondent diri, kung anong ilang mga obligation, handa man sila sa pag-atubang, no? O galing ang aton nga complainant decided gid nga magpasaka sa court. Handang magsampa ng reklamong physical injury ang mga kaanak ng biktima laban sa mga nambugbog. Kung sigiyo lang na, kung pabayaan lang na, hawabat na lang kung sa iban ng mga PWD man. Hindi lang man manghud ko. Nauwi naman sa rambulan ang isang liga sa Cagayan de Oro City. So, wala naging napunggan. In fact, dying seconds naman lang ang tatong nga naitabo. So, nag-foul ang pikas nga team. Then, pag umanog free throw, ni balos mo itong pikas mo itong wagid na napunggan, ni irap gid ang kagubot. Matagal na raw may alitan ang dalawang grupo dahil sa kanilang mga laro sa iba pang liga sa ibang barangay. Dahil sa pangyayari, hindi na pinayagang makapaglaro pa sa liga ngayong taon ang mga sangkot sa gulo. Ayon naman sa pulisya, ipinablatter ang insidente pero wala pa namang nagsasampa ng reklamo. Manghinaunta nga dalhon nila sa bugnaw nga pamaagi o i-instill sa ilang hunahuna ang spirit of sportsmanship. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pang-kinder lang ang literacy level ng maraming estudyante sa grade 3. Batay po yan sa isang pag-aaral. At panghuli rin ng Pilipinas sa mahigit 50 bansa pagdating sa grade 4 math at science. Saksi si Bernadette Reyes. Paano na lang kung ang isang grade 3 student pang-kinder lang ang math at literacy level o kaalaman sa math at kakayahang bumasa at sumulat? Karamihan ay ganyan batay sa pag-aaral ng UNICEF na binanggit ng 2nd Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2 kanina.
Sabi nito, 2 hanggang 3 taong atrasado ang mga nasa grade 3. They might be standing or going to school every day, sitting inside the classroom, not understanding what they are hearing because to begin with, they are not basically literate. Sa hiwalay na pag-aaral naman ng Trends in International Mathematics and Science Study, lumabas na panghuli ang Pilipinas sa 58 bansa pagdating sa grade 4 math at science. Nitong nakaraang school year nga, hirap ang mga grade 3 kahit sa mga basic operation o yung addition, subtraction, multiplication at division. Sa Metro Manila, 24% lang o halos 1 sa bawat 4 na grade 3 student ang marunong ng division. 44% naman o halos 9 sa bawat 20 grade 3 student ang marunong ng subtraction. Very troubling. That is why exactly ito yung ginagawa natin ngayon. Talagang DepEd is doing it now. Naka-focus na siya sa grades 1 to 3 sa functional literacy, meaning reading comprehension, mathematics, grade level appropriate, saka sciences. Ang key, decongest the curriculum. Ibig sabihin, binawasan ang kanilang subjects. 5 na lang sa grade 1 and 2 at 6 naman sa grade 3. Pero 4.2 milyong estudyante pa rin ang nangangailangan ng intervention o pag-alalay para makahabol sa kaalaman ngayong school year. Malaki nila ang epekto ng pagkabansot o stunting sa pag-unlad ng kaisipan o cognitive. Karaniwang dulot yan ng kakulangan sa nutrisyon at pinaka-problema sa BARMM, Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula at Mimaropa. Bukod sa problema sa nutrisyon, hamon din ngayon sa edukasyon ang tinatawag na mismatch o hindi pagtutugma ng kursong kinukuha ng mga mag-aaral sa pangangailangan ng bansa. That we look at what particular markets, what particular human resource needs are there in our community, lalo-lalo na on the regional level sa mga probinsya, and making sure that the right courses o anumang trainings or degree courses are available on those areas. Ilan pa sa mga hamong nabanggit ng EDCOM 2 ang kakulangan ng mga classroom, bullying at kakulangan sa mga guidance counselor, pag-drop out ng 4 sa bawat 10 college student, at kakulangan sa mga institusyon para sa high-level skills training para sa technical vocational education. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. 2 tricycle ang nagsalpukan sa Santiago City, Isabela. Nahulikam naman ang karambola ng 2 bus at isang delivery van sa Sipocot, Camarines Sur. Ating saksihan. Bandang alas 9 kagabi nang masangkot sa karambola ang 2 pampasaherong bus at isang delivery van sa Andaya Highway sa bahagi ng Sipocot, Camarines Sur. Nakuhanan pa ng CCTV ng barangay ang aktwal na disgrasya. Ayon sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Office, nag-overtake ang delivery van sa pakurbang bahagi ng highway na posible naging ugat ng salpukan. Patungo sana sa Maynila ang 2 pampasaherong bus habang patungo sa Naga City ang delivery van. Naipit ang driver ng isa sa 2 bus. Nagtamo naman ng minor injuries ang ilang pasahero ng 2 bus. Pero hindi na sila nagpadala sa pagamutan matapos bigyan ng pangunalunas ng barangay. Nagdulot ang pagsisikip sa daloy ng trapiko ang aksidente. Tuloy naman ang investigasyon ng Sipocot Municipal Police Station. Sa Santiago City, Isabela, isang tricycle driver ang bumagsak sa kalsada matapos makasagian ang isa pang tricycle. Sa CCTV ng Barangay Sagana, makikitang mabilis ang takbo ng tricycle na nakabangga sa isa pang tricycle na ikinadisgrasya ng driver. Nakatayo rin naman agad ang tricycle driver pero inaalam pa kung nagkaroon siya ng injury sa katawan. Sugatan din ng isa pa niyang pasahero. Wala naman nasaktan sa isa pang tricycle. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na kaduda-duda ang ginagawang investigasyon ngayon sa mga flood control project. Ay sa Vice Presidente, may niluluto umano na hindi napapansin dahil nakatutok lahat sa flood control. Saksi si Marisol Abduraman. Tulit yung administration. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang kuna ng komento hinggil sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bubuo ng Independent Fact-Finding Committee na tututok sa anomalya sa flood control projects. Hindi na raw kasi bago ang problema sa katiwalian sa flood control projects. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat, naging mayor ako 2010. Meron ng issue
ng flood control corruption. Sabi ng bise, mas matindi raw ito ngayon at hindi lang sa flood control may korupsyon. Tulad ng sinapit umano ng school building program ng Department of Education. Pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Kaya kaduda-dudaan niya ang ginagawang investigasyon ngayon sa flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Naging emosyonal si PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca sa launching ng isinulat niyang libro na Lipad. Ayon kay Mika, dati na niya itong pinangarap. Magde-debut ang Lipad sa Manila International Book Fair 2025, kung saan magkakaroon din doon ng book reading si Mika. Ang Lipad ay tungkol sa batang diwata na si Mahika na may kakaibang anyo ang mga pakpak. May mga kapitbahay po kami na, Maika, ganun po yung tawag sa akin sa Pampanga. And yung pang-apelido ko po Salamanca din. Everything is all about magic, especially ngayon sa buhay ko. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.